Sabay-sabay natin alamin ang mga kaganapan na nangyayari sa ating bansa. Yo, what's up mga kaibigan? This is I2K po again. Ngayon nandito naman ulit tayo sa channel ni Banat News Updates. Dito naman ulit tayo magbibigay ng komento at reaksyon. Kaya samahan niyo ako guys. Let's go! Bakit ka umaangal ba dong? Sinabi po ng mga congressman kanina, pinagtutulungan po si Senator Amy. Pinapakita po, pumirma ka naman. Amy, ito, binulugan pa yung pirma ni Amy Marcos. Pumirma ka naman dyan. Ayan yung pirma mo. Parang wala na nga sila, no? Magagaling magpaliwanag. Marami po dyan, mga abogado, magagaling, mahusay. Pero hindi po pahusayan ng paliwanag yan. Ang problema, kitang-kita po namin, binibigyan na natin yung pondo, yung mismong gagastos nito, hindi pa nila alam kung paano gagastosin. Sa tingin niyo po ba yan, hindi rin po nila hinihingi? Yun yung problema. Binigyan sila ng pondo nang hindi naman sila nanghihingi. At ang umaamin na nakaisip nito, mga congressman. So talaga magbabanggaan. Parang magiging proyekto ng mga congressman. Kahit na ba dong kung itutulong yan sa tao, ano ba pinoproblema mo? Ito po ang pinoproblema ko. Para po sabihin ko sa inyo. Okay. Ibig bang sabihin na nagdagdag sila ng pondo? Nadagdagan po yung pondo ng budget? Hindi po. Hindi po ganyan ang pagbabudget po natin. No? Ang pagbabudget po natin ganito. Kung ano po yung pre-propose, babasahin ko lang po sa inyo. Bakit parang ayaw mo ba nun ba dong bibigyan ng mga ayuda ang mga tao? Ano nirereklamo mo? Okay, ganito po yan sa pagbabudget po. No? Pag po ibinudget po ng Pangulo, ayan, ang tanong po natin, yung proposal po, pag nag-propose po ng Pangulo, yung Pangulo ng budget, bandang October po yan Na October, tapos para sa budget sa 2024. Nung October po pinopose. So magkano po yung pinopose na budget nung October? So tignan po natin. Ito po, October 8. Ang pinopropose pong budget noon ay nagkakahalaga ng 5.76 trillion. Yan po yung proposed budget ng October. So nakalinya po yan kung saan gagamitin. Ngayon, pag dineliberate po yan, di okay ba doon kung nagdagdag yung Congress para sa AKAP, di mas masaya? Hindi po ganun yun. Hindi ka pwedeng magdagdag mula sa pinopose na 5.76 trillion. Ano lang po ito, pasisimplihin lang po natin. Medyo komplikado to pero pasimplihin lang natin. Sa actual po, nung October, ang budget po pinopose po ni Pangulong Marcos, 5.76 trillion. Nung naipasa na po, 5.76 trillion pa rin. Bakit ganun ba dong? Nagdagdag nga ng mga budget katulad nitong AKAP. Wala yan sa original na sinabi ni Pangulong Marcos. Nagdagdag na ng budget, bakit ganun pa rin? Di ba yun yung itatanong ninyo? Bakit nung October, nung pinopose ni Pangulong Marcos, 5.76 trillion na, nung naaprubahan, 5.76 trillion pa rin? Alam niyo po kung bakit? Pag may dinagdag kayong budget dyan na wala sa original na proposal, magbabawas kayo sa original na proposal. Ayun po yung problema. Ngayon, bakit po nagpo-propose yung gobyerno ng budget? Kasi ito ang kailangan ng gobyerno. Pag dumating na sa Congress, sa mga congressman at sa Senado, una sa congressman muna, magbabawas sila, magdadagdag. Hindi sila pwedeng lumagpas sa 5.76. So kung nag-imbento sila ng proyekto, hindi po tataas yun sa dating original na budget. Magbabawas ka ngayon sa mga budget sa original. Kaya maapektuhan po yung original na gusto mong budgetan, hindi na mababudgetan dahil inilagay sa iba.
So kung may inilagay ka sa iba, may binawasan. Yun po ang dapat natin tuklasin. Ano-anong mga departamento yung binawasan para magkaroon ng panibagong ayuda na naman. Nang hinalangan ng mga senador, ito po ay ginagamit para sa pagpapapirma. Ayuda, anong tawag dyan ni Jamagno? Hindi na po pinagsasalita si Jamagno ngayon, di ba? Anong tawag niya kasi riyan? Ayuda, wag tawaging pagbili ng boto, kundi incentive. Hindi po kami nagsasalita niyan. Hindi tayo nagsasalita niyan. Mga senador ang nagsasabi na yung akap na yan, di umano ay ipambibili ng mga pipirma. So, ibig sabihin, nababawasan po yung budget ng mga nakalaan na sana sa mga totoong departamento. Kaya pupunta po tayo rito sa isa pang binulgar ni Senator Amy Marcos. O, ito po ang sabi, flagship infra project sa 2024, walang pondo. Ang ibig sabihin po ng flagship infra project, malalaking proyekto po to, no? Wala pong pondo mula sa General Appropriation Act. O, baka yan yung mga naapektuhan. Kasi nagdagdag ka ng mga budget para sa ayuda, binawasan mo naman yung mga budget para sa iba. Alam po ninyo, kahit baguhin natin ang saligang batas, kung wala tayong infrastructure, kaya nga po yan yung susi, build. Kaya po marami nag-invest dito, nakita po nila, ang daming pinatatay yung infrastructure ni Pangulong Duterte. Asa na po yung continuity ng build? Kung hindi tayo maglalagay ng budget para sa infrastructure. So pinagtuunan natin ng budget, lahat po ng mga panay bigay ng ayuda. Bakit po kaya wala naman pong pandemya ngayon? Yan yung sinasabi natin na masarap pong pakinggan yan kasi direkta ka namimigay. Alam naman natin kung sino yung namimigay ng ayuda. Napakalalaki ng pagmumuka nung namimigay ng ayuda na yan. Kahit sabihin natin DSWD, yung pagmumuka nila nakalantad dun. Nakukuha nyo po. Uubusin nila, mawawalan po. Ito, sinabi to ni Senator Amy Marcos. Walang pondong inilaan ngayon 2024 para sa flagship infrastructure projects ng DPWH. Ayon ito kay Senator Amy Marcos sa panayam ng SMNI. Ito pa ang malupit, 300 million lang din aniya ang pondo sa right-of-way ng mga road project, ngunit ang utang naman dito ay nagkakahalaga ng 66 billion. Yan po yung problema natin nung panahon ni Pinoy. Kaya 6 years kay Pinoy, 6 years kay Duterte, ang dami na patayo. Ang problema lang ni Pinoy, dahil walang political will, walang right-of-way, tigil na yung proyekto. Kaya tama po yun. Marami pong proyekto si Pangulong Duterte nagtapos. Paano hindi malutas yung mga right-of-way? Si Duterte kaya niya. Lalo hindi malulutas yung right-of-way ngayon. Kasi ang babayaran nating right-of-way ay 66 billion. Ang nilaan lang na pondo ay 300 billion. Paano nga malalaanan pa ng pondo yung iba? Napunta na nga sa ayuda. Yun yung sinasabi natin, unnecessary. May trabaho na po yung mga tao. Tignan yung katwiran ni Erwin Tulfo. Bibigyan natin ng ayuda yung may mga trabaho maliliit ang kita. Noon nga pong may pandemya, direkta, malalaki po ayuda. Ang ayuda po noon, lahat. Kasi walang trabaho lahat 6 to 8,000 bawat isa. Grabe po. Yan, kahit po maawayin nyo ko, yan po yung resulta niyan, no? Kung walang infrastructure program, baguhin man natin yung ating saligang batas. Sa tingin nyo ba? Yan po binabantayan ng mga, di po ba? Kung pinakamahal pa rin ang kuryente natin. Kaya sasabihin nyo naman, baka naman yung flagship program ipapasagot na sa mga ibang bansa. Hindi po ganun kadali yun. Nakita na po natin yan, yung Mindanao Railways. Yan po pinakamagandang halimbawa. Di ba? May magbabudget na, China. Siyempre, papaligaw lang ng konti yun. Medyo. Ganun po talaga. Yung mga taga-US nga, dumadayo pa sa China para mga gobernur ng mga
estado sa United States. Dumadayo ng China, makikipag-usap kay Xi Jinping para, hindi ko po sinabing China lang. Pero sila pinakamalakas magbigay ng pera sa pampondo. Ang nakinabang po dyan, di ba? Vietnam, Indonesia. Pinakamalaki po nilang partner. Hindi po ako pro-China. Kinukundin ako po. At yun nga po mga kaibigan, dito po nagtatapos ang ating reaction video. Muli ako po si I2K ng Sundalo ng Tunggalo. Maraming salamat sa patuloy na pagsuporta. Yeah, peace out.